Mga kwento ni Fermo. Isang mapagpalang araw, Sir Seth. Ako po si Reynold, tubong Leyte, at nasa Cotabato sa kasalukuyan. Sana'y mapaunlakan ninyo ang ibabahagi kong kwento. Karanasan ko ito. Nangyari doon sa lugar namin sa Leyte. Dekada 90. Pangungunahan ko na kayo, Sir Seth. Hindi ko sasabihin dito ang mismong lugar. Napakaselan ng kwentong ito. May mga masasabi talaga kayo sa akin. Hindi kasi ako matinong tao. Pasaway at talagang maraming nagawang kasalanan. Pero mula nang nakaranas ako ng kababalaghan, dito ako nagbago nun. Alam nyo, kagaya lamang ako ng karaniwang bata na napagkaitan ng panahon. Ulila ako sa mga magulang at nang nagpalaki sa akin ay ang tiyahin ko noon na si Tia Frosa. Kahit pa man hindi ko gusto ang ugali pero wala akong magawa. Siya kasi ang nagpapakain sa akin. Hindi niya lang ako pinag-aral. Naiinggit ako sa mga anak niya. Nakapag-aral At kung may luho ay napagsisikapan ng tiya na ibigay. Samantalang ako ay nagmistulang katulong na masahol pa sa isang pulube. Laging napapagalitan. Konting pagkakamali lang ay sermon kaagad ang inaabot ko. At nangyayari ito sa tuwing kumakain ako. Kaya nga hindi ako noon sumasabay sa kanila. Nasa may likod ang silid tulugan ko. Sa tabi ng kulungan ng baboy. Nagtitiis ako doon kahit pa ang daming lamok. Isinisiksik ko na lamang ang sarili ko sa kumot na nakalakihan ko na. Mula nang magkaroon ako ng kamalayan ay naroroon na ako sa kanila. Paslit pa kasi talaga ako nang mamatay ang nanay ko. Tapos nag-asawa naman ng ibang tatay ko at tumira sa Manila. Kaya ako nasabing ulila na, di ba nga? Ganun din naman yon. Nung mag-edad 12 taong gulang ako ay lumayas ako sa bahay. Wala akong sapat na giya. Walang gabay sa buhay. Madali akong naimpluwensya noon ng kung ano ang meron sa paligid. Dahil siguro sa naiisip ko na wala ng pag-asa ang buhay ko. Hindi ko na lang pinagpahalagahan ang kinabukasan. Nabalot ako ng depresyon na humantong sa pagkapariwara. Naging asset ako. Hindi na mga kapulisan, kung hindi doon sa mga taong nagtutulak ng bawal na gamot. Ako ang taga-dala ng mga bagahe. Ang laman nito ay damo at syempre, ang usong-uso noon na hanggang ngayon ay umiiral pa. Kakamayagpag pa noon ang tinatawag na bato at shabu. Nalulong din ako sa murang edad kong yon. Pinapahitit ako buhat ng pampalakas umano ng loob. Kung sino-sino na lamang ang nakakasalamuha ko. Mga bigating personalidad. Respetado pero isang sindikato pala. May mga hitman din noon. Marami. Bukod pa dyan ay may mga banyaga na akong nakasalamuha. Kung nasa ganitong mundo bagamat sagana ang buhay pero nakalibing na ang kalahating katawan sa lupa. Medyo madiskarte nga lang ako sa kung paano kumilos nun. Alam na alam ko ang mga gagawin ko. Sa anong oras, ano mga dapat iwasan, sino ang mga taong pwedeng maging dahilan para masabit ako noon. Kung wala akong tiwala sa isang tao ay umiiwas ako dito. Kahit pa napakabuti sa akin. Ika pa nga, kung sino ang mabuti doon dapat mag-ingat. Kung sinong napakabait, yun ang napakasamang kalaban. Hanggang sa nagbinata na ako, edad 19 na taong gulang. Ganun pa rin ang trabaho ko. Nagkaroon ako ng kaibigan. Tibu-tibu yun. Nakilala ko lamang siya sa may pantalan. Nagtitinda lang siya ng mga tsinelas. Kasama niyang nanay niya noon. Wala lang. Pumuslit lang ako at nanigarilyo pero tinawag ako nitong tibu-tibu na pangalanan nating Agnes na palitan ko na daw ang tsinelas ko. Napatawa talaga ako noon. Butas na palang tsinelas ko tapos ang dami kong pera.
Parte siguro ito ng depresyon ko kasi hindi ko na inaalalang sarili ko noon eh. Wala na akong pake kumbaga. Pero nakarealize ako noon eh. Nahiya ako tapos bumili na lang. Pero dahil nga nabati talaga ang atensyon ko sa malasakit ni Agnes kinaibigan ko. Doon ko nakalimutan yung prinsipyo ko na huwag magtiwala sa isang taong ganon. Kalimitan na tuloy akong pumuslit doon. Lalo na't may karinderya pa dito banda. Wala akong permanenteng tirahan kaya kung saan-saan sa lamang ako lumulublob. Kuminsan sa amo ko pero madalas ay doon sa kinakasama ko. Binabai po siya at isang parlor artist. Itago na lamang natin ito sa pangalang Ruzon. Yun lang talaga yung sadya ko may masisilungan. Gusto ko lang linawin ito gawa ng baka isipin ng listener na ito na yun yung forever ko. Pero ayun na nga. Mula nang makilala ko si Agnes madalang na din akong umuwi doon. Hanggang sa hindi na talaga ako umuwi sa kinakasama kong Becky. Nakikipagpatayan ng kwento sa akin itong si Agnes kahit paabuti ng madaling araw. Doon lang din kasi sila sa may pantalan noon nananahan. Tapos matagal matulog to. Kilala niya ako sa pisikal pero ang pagkatao ko at mga ginagawa, hindi. Hindi niya alam na isang asset pala ako. Ganon din naman si Ruzon. Walang alam yon sa kung anong pinagkakaabalahan ko. May maliit na espasyo sa gilid ng tindahan nila Agnes. Merong tarapal at mahihigaan. Doon ako natutulog. May tabing naman kaya hindi makikita sa kalsada. Hanggang sa sinita ko noong amo ko gawa ng baka CI daw itong si Agnes. Kako naman magtiwala lang ito sa akin kasi nga alam kong ginagawa ko. Kung matinik ang mga sinasabing CI na yan, mas matalino ako sa kanila. Biro nyo, kahit gumagamit ako ng bawal na gamot hindi talaga ako mapaghahalataan. Ewan ko ba? Walang reaksyon sa mukha ko. Basta maliksi pa rin ako. Ganun lang. Hanggang sa nagkaroon ng engkwentro. Hindi sa kinauukulan kung hindi sa kakompetensya. Pinatay ang amo ko, Sir Seth. Kitang-kita ko kung paano pagbabaril nito at bawian ang buhay. Hindi naman ako ginalaw. Nakatayo lamang ako sa may bakuran ng bahay pero dinaanan lamang ako ng mga pumatay. Pero may sinabi sa akin ng isa sa kanila. Kung sino umano ang magtatangkang gumanti, papatayin. Huwag umanong babanggain dahil malaking pader ang kakaharapin nun. Napakaangas. Pero kahit papano ayos lang. Mantakin niyo paano na lang kaya kung hindi abiso ang sinabi, di ba? Paano kung tinutukan na lamang ako ng baril bigla tapos pinutok yon? Itong pangyayaring ito, dahil nga wala nang amo na drug lord, naganap na ako ngayon kung sino magiging sandalan ko. Kung sino ang papalit. Kasi kinakailangan ng daungan ng mga bawal na gamot Kailangan may tatayong amo. Walang mayaman at walang mahirap dito. Lakas lamang ng loob ang puhunan at magiging lord na. Sa maniwala man kayo sa hindi, Sir Seth. Ako ang pinili ng mga kasama ko. Kasi nga mailap pa daw ako sa tagulilong. Mabilis akong tumanggi. Kako iba na lang kasi nga mamamatay ako sa ganyan Ayos na tong parang kaluluwa lang akong hindi mahuli-huli. Oo, big time yung maging ganun pero para namang pagbibigti yun May humaliling iba pero nagpahinga muna ako. Nag-isip muna ako ng ibang racket nun. Umiinit na rin kasi noon ang grupo. Ano't ano pa man kahit itayo pang bandera ulit matutumba pa rin ito. Hindi ko alam pero nagkaroon ako ng malasakit sa sarili ko. Marahil dahil ito kay Agnes. Hindi naman pwedeng nagkagusto ako sa kanya kasi nga lalaki umasta yun May itsura pero mas malaki pa sa akin. Patpatin kasi ako. Siguro nabuksan niya lang yung puso ko para isipin ko na yung sarili kong kapakanan. Pero sa kabila ng pagpapahinga ko, nagkaroon ako ng kaliwat kanang banta. Hinihinala nung dati ko mga kasamahan na baka kumaliwa na ako sa kanila. Tapos dito namang sa kabilang panig, hinihinalang gusto ko nung magigante. Isipin nyo kalaban at dating mga kakampi ko. Kalaban ko na lahat. Ganun kasensitibo ang pinasok ko noon.
Kahit pa nagpaliwanag ako sa mga kasamaan ko dati na wala akong pinasukang grupo kung hindi ang magpahinga muna, pero ayaw maniwala. Kukonting mali ko lang, tigok daw kaagad ako nun. Dito naman sa kalaban talaga, aba, umaaligid sa akin lagi. Tutumba ako para bang uunahan nila ako. Tingnan nyo nga naman ang naidudulot ng bawal na gamot sa utak ng mga tao, di ba? Sirang-siraan at kung ano-ano na lamang ang iniisip. Hindi ko na kinaya kung kaya't ipinalam ko kay Agnes ang lahat. Gabi yun. Nakatambay ako sa unahan ng pantalan. Hindi kasi ako lumapit sa may tindahan. Mainutusan ako noon na papuntahin sa akin si Agnes. Makikipag-usap ako. Dala ko ang ilang mga gamit ko. Damit, mga pera at jogging pants. May mga dala din ako ng gamot. Alam niyo na, sa emergency. Paracetamol, amoxicillin, alcohol, betadine at iba pa. Paano na lang kapag nabaril ako, di ba? Tapos nabuhay pa at nakatakas, hindi may magagamit kaagad. Dumating nga siya. Hindi niya ako nakilala kaagad kasi nga iba na ang figura ko. Nakabigote kasi ako nun. Peking bigote. Tapos nakapantalon ako na noon ko palang ginawa. Hindi kasi ako mahilig sa pantalon eh. Kalimitan jogging pants. Kasi nga iniisip ko nun yung takbuhan kapag may bulilyaso. Tinanong niya ako kung bakit hindi ako nagtungo sa may tindahan. Ngayon nga lang nga daw ako nakita na mukhang tao. Dati daw hindi. Tinanong niya ako kung kumain na ba ako at niyaya akong kumain sa bahay nila. Ganoon makitungo si Agnes or Seth. Babanat pero may malasakit. Totoong kausap. Sinong hindi mapapalapit talaga sa ganitong uri ng kaibigan, di ba? Agnes, may sasabihin sana ako sa'yo. Huwag kang mabibigla. Kuwan kasi. Sinabi ni Agnes na huwag ko daw sabihin na nagkakagusto ako sa kanya. Wala daw ganon. Magtol daw kami. Walang hiya, patapusin mo muna ako. Ang sensitibo mo naman. Alam ko yon. Asset ako. Sa bawal ng gamot tapos nagpahinga ako sa ganitong trabaho kasi nga natatakot ako eh. Ewan ko kung bakit ngayon pa ako nakaramdam ng takot. May tumutugi sa akin. Dati kong mga kasama at mga kompetensya. Tumingin ka naman dito. Huwag dun sa babae, pangit yun eh. Maganda ka pa dun. Nasa isang iskinita kami nun. May pader at madilim. Dun talaga kami nag-usap. Napakamot ng ulo si Agnes at nagsabi, alam niya na umano yun. Alam niyang tulak daw ako dati pa. Siyempre napatulala ako nun. Papanong alam niya hindi ko naman sinasabi sa kanya. Tsaka nag-iingat ako lagi. Kako baka asset din siya pero sa ilalim naman ng mga kinauukulan. Hindi. Engot ka ba? Natural lang sa akin yung magmasid-masid, pagkilatis at pag-iimbestiga kasi nga bigla ka na lang sumulpot na parang kabot eh. Basta alam kong tulak ka, pero mabait na tao. Si nanay lang ang hindi nakakakilala sa'yo ng husto eh. Ang alam niya may kaibigan akong parang galing sa piitan. Sinabi ni Aling Eloy sa yon? Pambihira naman. Piitan talaga. May iba nga tayo. Nagpakita lang ako kasi nga wala talaga akong kakampi. Sa ngayon wala pa akong tulog eh. Tulungan mo naman ako, may alam ka bang lugar na pwedeng pagtaguan? Tumango si Agnes. Walang ano-anong sinabi nito na doon na lamang daw ako sa tirahan mismo nila sa Sumilong. Bukid naman yun at tiyak ligtas daw ako doon. Natuwa ako. Nabanggit niya sa akin itong tirahan nila pero hindi naman detalyado. Totoo pa lang talaga. Kako oo, tapos nagpasalamat ako. Pero ang problema hindi ko alam kung saan. Tsaka baka may ibang tao doon. Walang ibang tao doon tol. Malayo nga din sa mga kapitbahay. Basta kung gusto mo doon ngayon din ihahatid kita. Sandali mag-antay ka dito at magpapaalam lang ako sa nanay ko. Huwag mong sasabihin sa kanya na nakita mo ako Tsaka ano bang ipapaalam mo? Naku sa'yo, natural paano sasabihin ko yun hindi ka nga niya kilala ng husto eh. Mag-iisip lang yun kapag sinabi ko sa kanya. Magpapaalam ako na magbabakasyon muna ako ng mga ilang araw. Matumal naman ngayon yung tinda eh. Dito ka lang Umalis na si Agnes nun.
Sinusundan ko siya ng tingin habang napapailing ako sa sarili. Naubos ang bilib ko sa kanya. Hindi ko alam kung bakit bang lakas ng kapit ng pakiramdam ko sa kanya noon. Yung tipong naging matino ako dahil sa taong ito. Tibu-tibu si Agnes pero may mga pagkakataon na nakikita ko siyang umaastang babae. Nakita ko pa nga na nananalamin tapos nag-lipstick eh. Tinukso ko pero pinangdilata naman ako ng mga mata. Ang sabi niya mas gwapo daw kapag red lips. Walang ano-ano at nakabalik naman kaagad si Agnes. Parang lalayas. Naka-backpack tapos lumulobo ito. Maraming laman yun. Kako, malayo ba yung pupunta namin? Ay naman sa kanya, malamang malayo talaga. Bukid na bukid nga daw. Baka nga isipin ko pang napakaraming aswang kapag dumating kami. Hindi na lang ako nagsalita. Nagmamadali kami noon patungo sa terminal ng habal. 7:00 na kasi at ang sabi ni Agnes baka wala na daw kaming madatnan. Pero habang naglalakad, may humarang sa daan. Ito yung mga kalaban. At kilalang kilala ko ang unang nakabungad kasi nga ito din yung nag-abiso sa akin noon. May nakasuksok sa tagiliran. Makapal. At alam kong baril yon. Pangalanan natin siyang Dario. Mga nasa 30 lamang ang edad niya. Dilat na dilat ang mga mata na para bang may sapat na tama ng bawal na gamot. Sabi pa noon saan daw ako pupunta. Nakilala ako gawa ng tinanggal kasi ni Agnes yung bigote ko eh. Mabilis akong nagwika ng magbabakasyon. Ano bang sadya nyo? Magbabakasyon na magsisiwalat ng baho. Alam mo, Reynold, sa mundo na ginagalawan natin, sa oras na kumalas ka, iba na ibig sabihin niya na. Alam kong pinag-iinitan ka ng kagrupo mo. Mas lalo kami. Magpapahinga ka na lang din magpahinga ka na lang kaya ng tuluyan. Yung hindi ka na magigising pa. Wika ni Dario. Sabay amba ng bunot ng baril. Pero umabante ng lakad itong si Agnes. Dinuro ang mukha nitong si Dario. Sinabihan yung tumahimik ito dahil hindi alam ang pinagsasasabi. Hoy, tao ka rin di ba? May pamilya ka. Tama ba? Huwag mong sabihin na hindi mo naisip na magbago. Porke ba kakalas maglilikan ng pagkabulabog? Sundutin ko yung mga mata mo eh. Hindi mo kilala si Reynold. Pero kilala ko siya. At mabait siya. Buwang ka din eh. Tara na nga't baka makapanapak pa ako dito. Mabilis na hinila ni Agnes ang kamay ko. Ito namang si Dario kasama ng mga alipores niya ay nakatulala lang na para bang nagtataka. Ni hindi nakagalaw si Dario. Nakaalis na lang kami noon. At nang makalayo ay bumuntong hininga ako at sinabi kong salamat at buhay pa ako. Paano niya nagawang mapabahag ang buntot ng mga yun eh? Halang yung mga bituka nun eh. Mabuti at hindi siya binaril. Wala yun. Diskarte ko lang. Kung maunahan ng pagkatakot yung tao talo yan. Kapag nasindak mo, talo na talaga yan sa usapan. Mapapaisip yan. Ngayon naguguluhan siguro yung mga yun. Kinabahan ako dun. Langhiya ka talaga, Agnes. Napakatapang mo kanina. Biro lang pala yun. Pero kung sa bagay, nadali mo sa paninindak eh. Hindi gumalaw eh. Tinitignan ko parang iniwan saglit ng katinuan. Hindi ko alam pero yun talaga yung nakita ko. Para bang may sa pagkamangkukulam itong si Agnes. Hindi talaga nakagalaw yung mga yon. Nakatulala lang kahit pa man malayo na kami. Nakasakay kami ng habal sa awa ng Panginoon. Pero akala ko kapag bumaba na kami sa habal na yun ito ng lugar. Pero napamura ako nun. Nagbagtas pa kami ng pagkalayo-layo. Walang dalang ilaw. May daanan pero layo. Tapos napadaan pa kami nun sa parang gubat na. Wala akong ibang naririnig sa paligid kung hindi huni ng kulisap. Alingas-ngas at nakakapangilabot na tinig ng kwago. May bumubungis-ngis pa nga parang may mga unggoy sa ibabaw ng mga puno. Siguro ay mga 2 oras ding lakaran yon. Hanggang sa nakarating kami sa isang nayon. Mas lalo akong napamura kasi nga may hiwalay na daanan dito pero bakit hindi man lamang kami doon dumaan? May habal din doon eh.
Sabi naman ni Agnes kung gagawin namin yon ay mas matatagalan kami. Dahil iikot talaga sa napakalayong landas. Shortcut pa nga lang yung ginawa namin. Papaano na kaya kapag naglakad daw sa maayos na daanon? Sabi ko naman may habal. Papanong magiging matagal kung nakasakay naman sa motor? Tsaka may pera akong dala at walang problema sa pamasahe. May ihabal, oo. Pero pahinto-hinto yan. Kasi nga walang maayos na daanan dito. Mas maigi pang maglakad dahil mas maligtas. Malay mo malaglag pa sa pangpang yung habal. Eto na ba yung lugar? Taga dito ka ba? Tanong ko. Umiling si Agnes at sinabing hindi daw. Basta sasabihin niya na lang kapag nasa malapit na. Hindi na lamang ako nagsalita nun. Kumakalamang sikmura ko. Uhaw at gutom ang nararamdaman ko noon hanggang sa nakalampas na kami sa nayon. Sa mga puntong ito ay pababa naman kami ng lakad. Masakit sa binti kapag pababa. Hindi nakakapagod pero masakit sa katawan. Mantakin yung hindi to karaniwang pababa lang. Yung tipong parang pangpang na. Kapag naligas o nagkamali ng hakbang, dire-diretso hanggang sa pinakababa. May mga ilaw akong nakikita sa ibaba. Panaka-naka nawari bang mga bahay ito. Galing sa lampara at gaserang ilaw. Alam ko yun kasi kapag lampara malabo. Pero kapag gasera mas malawak ang liwanag. Hanggang sa nakarating na lamang kami sa pinakaibaba. Nakarinig ako ng agos ng tubig. Malakas. Ang sabi ni Agnes sa itaas daw banda. Maganda paliguan. May talon kasi dito at malamig ang buwan. Nasa unahan ng bahay. Huwag kang mag-iingay dito ha. Bakit wag mag-iingay kung wala namang tao? Yung sinasabi ko sa'yo baka isipin mong maraming aswang yung lugar eh. Totoo talagang may aswang dito. Ayan na, bahay na namin diyan. Wala naman akong nakikita. May bahay daw pero kakahuyan naman ang nakabungad nun. Nasisilayan ko ito kahit pa madilim. Hanggang sa maya-maya pa. Parang may kumahol na aso. Nasabi ko na lamang sa sarili ko na baka may bahay nga doon. Pinaantay ako ni Agnes. Ilang mga sandali ay nagkaroon ng liwanag. At may bahay nga. Malaking bahay pa ito na aakalain mong papano na buo. Gawa sa semento yun eh. Ang layo ng lugar tapos sementado, di ba? Paano binuhat ang mga semento at hollow blocks? Isang palapag lang na bungalow at may beranda yon. Sinabihan ako ni Agnes na halina umano kami. Ang angas pa ng pormahan na akala mo hindi malusog ang, alam niyo na. I mean, sexy po kasi si Agnes, Sir Seth. Balingkinita ng katawan nito. May mga balakang ngayon na hubog talaga eh. Kahit anong gawin niya sa dibdib niya. Ipitin niya man o ano, pumuputok pa rin yon. Pasintabi po sa mga batang nakikinig, Sir Seth. Pumasok ako sa loob. Malawak. Pero ang daming alikabok. Bit-bit ni Agnes ang gasera. Lumang klase ng Petromac ito. Dalawa ang silid tapos may nakikita akong abuhan sa may pinakadulo. Walang nangangalaga sa bahay. Madumi talaga. Nagtataka ako kung bakit may kumahol na aso. Nagtanong ako kung may nakatira bang iba sa paligid pero ayon sa kanya, meron pero napakalayo pa. Hindi siguro aso ang narinig mo. Ahas na banakon. Tumitilaok nga yung mga ahas na yun eh. Paliwanag niya. Pinagpag ni Agnes ang upuan tapos pinaupo ako doon at sinabing antayin lamang daw siya. Hindi naman ako kumibo nun. Umalis ito at naririnig ko ang pagkalampag ng mga bagay na animoy mga galon. Ilang mga sandali ay may bitbit na itong galon na may lamang tubig bukod sa gasera. Uminom ako. Tapos itong si Agnes ay nautusan akong tulungan siyang maglinis. Sabi ko bukas na lang pero hindi pumayag eh. Nagalit pa yun kasi nga ang tamad ko daw. Maglinis kasi nga mas maayos magpahinga kapag nalinis na. Sinunod ko siya. Kahit limitado ang liwanag ay naglinis talaga. Napakaalikabok. Nagbihis naman si Agnes. Nahatak ang atensyon ko sa kanya.
Sa kauna-unahang beses ay doon ko pa lamang siya nakitang nag-short ng manipis. Babaeng babae. Hindi ko mapigilan ang sarili ko na mapatitig sa kanya tapos, dagdag mo pa sir set na nakasando. Walang panloob yon. Nagmumuni-muni ako, sabi ko, mahabaging langit. Bakit pa naging lalaki yung puso nito? 12:00 na ata nun. Etong si Agnes ay hindi man lamang napapagod. Hindi ko nga nakitang naging balisa. Mantakin yung pagkalayo-layo ng nilakad namin. Parang mahihimatay na ako tapos naglinis pa. Siya kayang-kaya. Hindi pagod tingnan. Nagluto tapos kumain kami sa madaling araw. May dala siyang bigas na mga 2 kilo at mga dilata. Bukod dun, ito palang nagpapabulto ng kanyang bag banig, unan, kumot at masketero. Walang ibang laman kung hindi yun talaga. Kung sa bagay may mga damit naman kasi siya doon sa isa sa mga silid. Para bang alam na alam ang mangyayari at nakahanda rin ito. Natulog kaming 2 sa sala. Iisang banig lang at nasa loob ng masketero. Imbis na magpahinga mas lalo akong napuyat nun. Hindi ako napapanatag. Naaamoy ko yung palimuyak niya tapos basta. Siguro nasa pasado 2:00 na madaling araw. Biglang bumangon si Agnes. Mabilis ko itong napansin gawa ng gumalaw ang mosketero. Bukas naman ang gasera. Nagtataka ko kasi nga itong mga kinikilos niya ay para bang may pinapakiramdaman. Walang ano-anong gumili dito sa bintana. Bintanang maladyalasi pero gawa sa kahoy. Maingat niyang binuksan yon. Babangon sana ako pero pinili kong pagmasdan na lamang ito. Hanggang sa biglang tumakbo yun patungo sa may kusina at lumabas. May pinto sa may likuran. Dito ay hindi ko na-atim, sabi ko. Iba na to . Kinuha ko yung baril ko, maliit lang yun. Hindi mahalata kapag isinilit sa bulsa. 38 at may maikling tubo yun. Pagkatingin ko sa pinto ng kusina, ganoon na lamang ang pagkatakot ko noon gawa ng nakarinig ako ng kakaibang tinig. Parang dambuhalang baboy. Tapos kasunod noon ang mga alingas-ngas sa kakahuyan na para bang may naghahabulan. Hindi na lang ako lumabas. Sinipat ko sa may bintana. Kahit hindi ko makita ay nakasilip pa rin ako noon. Matagal bumalik si Agnes. Nangawit na lamang ako kakaantay. Bumalik sa pagkakahiga pero wala pa rin ang kaibigan ko. Hanggang sa narinig ko na lamang ang pagtilaok ng mga manok. Malapit na mag-umaga. Wala akong tulog. Pagod pa pero lumabas ako ng bahay. Maliwanag na ang silangan pero hindi pa rin detalyado ang paligid nun. Sa likod ng bahay mausok. Humahalik doon ang ulap. Naisip ko na bagamat nasa ibaba ito ng bundok pero kung susumahin, nasa mataas na antas na lugar pa rin yon. Bakit may ulap, diba? Hanggang sa tuluyan ng nagliwanag, dito ko nakitang pusturan ng lugar. Para bang bakanting lote na may nakatirik na bahay at hindi na pangalagaan. Napakasukal. Ang tataas ng damo. Nasa gilid lang talaga ng tahanan. Ultimo sa likod ang sukal. Nakita ko yung mga hawing damo at may mga bakas ng dugo nun. Nanlaki ang mga mata ko nun at kagad sumagi sa isip ko na baka pinatay si Agnes. Baka yung narinig ko kagabi. Aswang yon. Sinundan ko ang bakas. Parang nawala na ang pagod ko. Parang nabuhay ang dugo ko. Kinakabahan pa ako nun. Nagkawasig-wasig talaga ang mga damo. Yung puno ng saging doon ay may mga sugat. Ang lalala, parang kalmot. Agnes! 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 Sambit ko nun. Naglalakad ako ng tuloy-tuloy sa mga hawing damo hanggang sa makarating na malapit sa may talon. Nakikita ko yung talon. Dito ay wala ng bakas ng dugo. Nagsisisigaw ako at sinasambik ko pa rin si Agnes. Hanggang sa tumugo nito at doon ito mismo sa may talon. Napabuntong hininga ako. Tumakbo.
Tapos nakikita kong naliligo lamang siya. Kinawayan pa ako. Sabi nun maligo daw ako. Nakasimangot ako nun. Pagkatapos kong mag-alala sa kanya, yun pa ang madadatnan ko, di ba? Hanggang sa umahon sa tubig. Walang biro. Dito ko nakitang hulma ng kanyang katawan. Nawala yung galit ko nun, Sir Seth. Naupo ako at pinagmasdan kong maigi si Agnes. Naglalakad ito sa hilera ng bato hanggang sa makarating doon sa gilid ng talon. Kinakawayan na naman ako nun. Wala talaga. Ubos ang bilib ko sa nakita ko nun. Bakit kinabitan ng pusong lalaki ang magandang ito? May ganda talaga siyang ibubuga, Sir Seth eh. Siguradong sigurado ako doon.